Okay, magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid at welcome nga sa aking kauna-unahang Sunday School sa church at gaya ng inyong nakikita sa screen, ako yung naghanda ng isang paksa o isang lesson na masasabi kong mababaw lamang, ngunit isang banda ay mahalaga, at ito nga ay pinamagatan kong The Christian and the Will of God. Ang Kristiyano at ang kalooban ng Diyos, it's about knowing the will of God. Alam nyo, napakahalaga ng pagkaalam sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang kabiguan o yung hindi pagkaalam sa kalooban ng Diyos ay pagkaligaw. So, yung inawit nga kanina sa ating response hymn, we are prone to wander. So, bagaman related yan sa sin, pero sa kabuuan ng buhay Kristiyano ay ganyan tayo. Yan ang realidad sa atin, at kaya kinabit ko ang Kristiyano at ang kalooban ng Diyos. So, hindi natin mapaghihiwalay ang dalawang bagay na yan. So, kung ito ay patungkol sa pagkaalam sa kalooban ng Diyos, marahil ang lumalaro sa ating isip ay, pwede ba talaga nating malaman ang kalooban ng Diyos? At yan yung pinaka-issue na gusto nating tingnan sa ating... Saan ba to? Hindi ako familiar. Ito bro. Ayan. Isang bang point. Doon ang point. Next slide, please. Ayan yung pinaka... Oops. Isa-isa lang. So, ayan yung pinaka-usapin na gusto nating tingnan dito. Can we really know the will of God? Of course, ang ating assumption dyan ay yes. Pwede nating malaman ng kalooban ng Diyos. At marahil yung pinaka-key text na masasabi natin dyan ay yung nabanggit na rin kanina in our message in Romans chapter 12 verse 2. Next slide please. Sinabi dyan about knowing the will of God. I think it's very clear in Romans 12 verse 2. Marahil marami tayong talata na pwedeng magamit dyan, but I think this is a key text regarding the will of God or knowing the will of God. Sinabi dyan, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God. So dyan, makikita natin yung pagpapaalala ni Pablo kaugnay dito. So, pinapakita dyan na mayroong kalooban ng Diyos na mahalagang makita natin sa ating, umalaman natin sa ating mga buhay, at yan ang ating sasagutin sa maya-maya lamang. Pero nais kong tingnan natin ito sa masasabi nating maling pagtingin dito, or yung wrong views, or yung wrong approach dito na tinatawag natin na subjective. Pag sinabing subjective, ay ito yung kung ano yung nasa sa atin. Ay hindi ganyan ang pagtrato natin, lalo na sa salita ng Diyos. O ngayon ang ating pinag-uusapan is about knowing the will of God or seeking the will of God. So, mali na dito natin siya tingnan. Mamaya makikita natin o sasagutin natin yan sa tamang pagtingin, but tingnan muna natin ito sa tinatawag na
subjective approach. At una na dyan ay sa pamamagitan ng panaginip. O hindi po pwede na kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos ay ikaw ay sa pamamagitan ng panaginip. Masasabihin mo na ako'y kagabi ay nanaginip at yun ang kalooban ng Diyos. May mga ganyang mga claim. Ay alam nyo, no, ako'y bago lamang na mananampalataya, ako'y wala pang asawa noon, ay ako'y nanaginip. At sa sobrang liwanag ng aking panaginip, ay alam nyo, kinaumagahan ay naisulat ko yun at masasabi kong detalyado. At kaya yun ay aking isinulat, ay alam nyo naman ang aking background from... I'm very thankful na kahit sa ganong persuasion ay gamit ng Panginoon yun na naligtas ako. Pero alam natin, we're all familiar sa pag sinabing Pentecostal, naniniwala yan sa panaginip. At dahil doon ay isinulat ko ng halos detalye yung aking na panaginipan at marahil siguro sa dami ng panaginip ko ay yun yung masasabi kong isa sa pinakamalinaw. May mga panaginip tayo na pagmulat ng ating mata, limot na natin. Pero naisulat ko halos in detail. Ang kaisipan ko noon ay marahil may pinapahiwatig sa akin ng Panginoon, marahil may mensahe sa akin. Alam nyo, kung ganyan, kung ako'y nanaginip at ako'y magangaral dito, ay hindi na yung salita ng Panginoon. Yun ay salita na ni Perdi. So, hindi ganyan ang ating pagtingin sa kalooban ng Diyos at malinaw naman yan sa kanyang salita na kaiingat tayo dahil ang canon of scriptures ay tapos na. Sinabi yan ni John in Revelation 22 na hindi na dapat ay huwag kang magdagdag o magbawas ng hula doon at sapagkat kung ganun ang gagawin mo ay lahat ng mga salot na binanggit sa hula ay yun daw ang parang gagawin sa iyo. So ingat tayo sa ganitong pagtingin, particularly sa pagkaalam ng kalooban ng Diyos and even sa Old Testament, bagaman ang isang paraan ng kapahayagan ng Diyos ay through dreams, ay napakarami. Sa lumang tipan yung pagpapaalala na huwag kang basta maniwala doon sa sinabing na naginip na propeta at ipapahayag niya yon. Isa lang dyan niya, hindi ko na nilagay dyan ay yung bahagi ng text ni Kuya Jun sa kanyang series in Jeremiah 29 verse 8 to 9 ay may binanggit doon na panaginip ay wag daw basta paniwalaan, and napakarami pa in Numbers 18 makikita nyo rin doon yung mga pagpapaalala na wag basta maniwala sa gano'n. Iisipin nyo, lalo na sa ating panahon ngayon, na hindi mo ba susiriin kung may nagsabi sa iyo na naginip siya at sabihin niya na yun ang kalooban ng Diyos. Mali yun. Pangalawang masasabi natin na maling pagtingin dito or subjective approach ay through experience. Marahil dahil sa karanasan mo ay sasabihin mo na ito yung kalooban sa iyo ng Diyos. Itong kalooban sa akin ng Diyos kasi ganito ako. Anong isang halimbawa na pwede nating masabi dyan? Halimbawa ay ikaw ay pinagpapala materially at dahil ikay pinagpapala, sasabihin mo na ito ang kalooban sa akin ng Diyos. Hindi kalooban sa akin ng Diyos na ako'y naghihikahos o naghihirap. Hindi natin inaalis ang mga material na pagpapala na ito'y mula rin sa Diyos. Pero wag mo lagi dyan tingnan o sukatin na yan ang kalooban ng Diyos. Hindi laging ganyan. Anong isa pang pwede nating masabi? Halimbawa ay ikaw ay may magandang, dahil ba ikaw ay may magandang trabaho, marahil meron kang maganda yung sweldo mo, ay masasabi mo na ito yung kalooban ng Diyos sa akin. Hindi ko sinasabi na hindi
maganda o na parang masama na magkaroon ka ng magandang trabaho, marahil mayroon kang magandang sweldo. Di ko sinasabi na mali yan, pero wag mo laging dyan tingnan na yun lamang ang kalooban ng Diyos sa'yo. Ay, meron kang magandang trabaho, meron kang malaking marahil sweldo, pero napapabayaan mo naman ang iyong kaluluwa. Kalooban ba yun ng Diyos? Kaya kahit sa usapin ng trabaho, ay napakahalaga na makita mo ang kalooban ng Diyos. Hindi yung doon mo lang siya susukatin. Mapapansin nyo na napakahalaga ng usapin, ng pagkaalam sa kalooban ng Diyos sa isang mananampalataya. Kaya nga, parang napakasimple ng ating title, The Christian and the Will of God, pero mapapansin mo yung pag-uugnay doon. At inintensyon ko na iugnay ang isang Kristiyano sa kalooban ng Diyos. Kaya maganda na timbangin mo rin kung ikay nag-a-apply ng trabaho, ay isaalang-alang mo, unang-una marahil ang iyong kaluluwa. Ano pang isang masasabi natin pag sinabing karanasan? Marahil ikaw ay mayroong magandang tinitingnan nila na sa magandang kalusugan. Marahil sabihin mo, hindi kalooban ng Diyos na ako'y sakitin. Hindi natin hangad yun. Pero wag mo laging tingnan dyan. Kung ganyan mo siya titingnan, dyan napapasok yung health and wealth prosperity gospel. Ganyan na yung mga pangangaral na marahil gugustuhin mo. Hindi mo gugustuhin ang mga pangangaral sa pulpito, sa church na pumapatungkol sa kasalanan, na sa pakikinig mo ay para bagang ikaw yung kinakausap. Hindi ganyan. At malayo yan sa kalooban ng Diyos. At marahil panghuli na lamang na gusto natin tingnan dito na subjective approach ay true feelings. Na dahil sa iyong pakiramdam ay sasabihin mo na itong kalooban ng Diyos sa akin. Ano yung isang halimbawa na pwede nating gamitin dyan? Halimbawa, sa relasyon, ay sasabihin mo na, ay kasi, Brother Perdi, kasi talagang mahal ko siya eh. Talagang tumitibok ang puso ko sa kanya eh. Ay, hindi natin inaalis yung pakiramdam. Bali naman yung para kang bato, manhid. Ay, hindi naman ganon. Hindi tayo nilikhang ganyan. Nilikha tayo sa kabuuan, may pakiramdam. Pero kung iyon ang pagbabasihan mo ay napakadelikado yun. Sabihin mo talagang itong kalooban sa akin ng Diyos na talagang pag nakikita ko siya ay medyo talagang kinikilig ako. Ay napakahirap kung ganyan mo lamang siya titingnan at may sagot ang salita ng Diyos dyan. Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. So, gayon pagbabasihan mo yung damdamin. Maliligaw ka, kapatid. At it's very clear in the Word of God, pagdating sa anong kalooban ng Diyos sa isang mananampalataya. Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay makipamatok sa isang hindi mananampalataya? Hindi. 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked with unbelievers. So, ang salita ng Diyos ay nagpapakita kung anong kalooban sa atin. At nais nating tingnan ngayon yung tamang approach dito. At ito nga yung tinatawag natin na objective approach. At una na dyan ay malinaw na dapat tingnan mo siya sa liwanag ng kanyang salita. Bago ka pumunta sa ibang paraan o ibang pagtingin, tingnan mo muna kung ano bang sinasabi ng salita ng Diyos sa isang bagay na marahil iniisip mo. Ayun nga, nabanggit ko yung sa relasyon. Ano ba sinasabi ng patungkol sa relasyon? Do not be unequally yoked with unbelievers. Malinaw yan sa kanyang salita. Kaya wag mong ipanghuli ang salita ng Diyos. Kaya yung
objective na pagtingin dito ay inuna natin at tama lamang na unahin natin yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At tingnan lang natin ilang halimbawa kaugnay dito. Halimbawa ay sa usapin ng kasalanan. Kung paano mo maiingatan yung sarili mo sa kasalanan. Anong sinabi ng kanyang salita in Psalm 119 verse 11. Marahil we're all very familiar. Marahil ako, isa sa mga talata na sa ulo ko to. At marahil hindi ko malimut-limutan. Psalm 19 verse 11. Your word I have hidden in my heart, that I have not sinned against you. So, malinaw yan. Kung nais mo na malayo ka sa kasalanan, ay dapat ito ay ingatan mo sa iyong puso. Kung babalikan mo yung unang mga talata niya, ng pinakakonteksto niya, katunayan niya ay patungkol sa mga kabataan. Paano may ingatan ng kabataan ang kanyang sarili sa kasalanan ay sa kanyang salita. That's the context. Pumapatungkol nga unang-una sa mga kabataan. But ito'y para sa lahat. At nagpatuloy dyan ng salmista. Again, we're all very familiar with this verse in Psalm 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, yan ay isang halimbawa lamang na kung gusto mong maalaman ng kalooban ng Diyos, halimbawa sa kasalanan, ay sapat ang salita ng Diyos dyan. Ano pa ang pwede nating masabing halimbawa patungkol dito? Sa usapin ng kaligtasan. O ano ba kalooban ng Diyos pagdating sa kaligtasan? Kung gusto mong malaman ng patungkol sa kaligtasan, ay malinaw pa rin na sinabi ng salita ng Diyos dyan. Ang sagot ni Pablo dito sa pagtatanong ng, kung di ako nagkakamali, ng Philippian jailer, kung paano siya maliligtas, ay sinabi ni Pablo, believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. O kung yung sabihin, kung mananampalataya ka, ay pati ang iyong sambahayan ay kasama na rin. Hindi. Malinaw na nagkaroon ng pangangaral dyan. Kaya sa pananampalataya mo, nakapangaral, itumugon ka doon. At maging iyon ay pwede rin mangyari sa ating mga mahal sa buhay. But of course, alam natin ang kaligtasan ay pangsarilinan. Pero malinaw, sinasabi ng salita ng Diyos na pagdating sa kaligtasan, kailangan mong manimpalataya sa Panginoong Hesukristo. Ano ba isang halimbawa na pwede nating tingnan dyan sa usapin ng kabanalan? Bakit mahalaga o kailangan ng pagpapabanal sa isang Kristiyano? Sinabi mismo ng salita niya in 1 Peter 1:15-16, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. So yan yung unang objective approach kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. But marahil ang tanong ay, lahat ba ng marahil gusto mong malaman na kalooban ng Diyos ay malinaw sa salita ng Diyos? Hindi marahil. Bagaman ang salita ng Diyos ay sapat, sufficient, pero marahil may mga bagay na hindi direktang sinabi ng kanyang salita. O halimbawa, malinaw naman yan na sinabi na do not be unequally yoked with unbelievers. Okay, sige, tama. Kristiyano siya. Okay yun. Marahil isang malagong Kristiyano. Pero sino yung Kristiyanong yun? Siya ba'y matangkad? Siya ba'y matangos ang ilong? Siya ba'y maputi? Or tama lang? Hindi naman siguro binanggit yon sa kanyang salita. Ngayon, paano mo malalaman? Lord, sino ba talagang kalooban mo? Sa akin ay gusto ko nang mag-asawa. Halimbawa, ganun. Ay diyan papasok ang payo. Mahalaga yung pagpapayo para sa isang nagsisik
ng kalooban ng Diyos. Ang tinutukoy ko dyan na payo ay mula sa mga malalagong Kristiyano. Marahil pastor, marahil mga leader sa church, marahil isang kaibigan mong isang miyembro ng iglesia na pinagkakatiwalaan mo, na hindi ka ichichismis, halimbawa, kung humingi ka ng payo sa kanya. Mahalaga yan, yung paghingi ng payo, lalo pat walang direktang sinasabi ng salita ng Diyos, at malinaw sa sinabi sa Proverbs. Bakit? Pag sinabi ng Proverbs 16:25, there is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. So, napakadelikado. Lalo kung, halimbawa, kung kasalanan, malino talaga na hindi kalooban ng Diyos. Pero may mga bagay sa buhay Kristiyano na parang hirap manimbang. At ito ang katotohanan sa isang Kristiyano. Marahil kahit ikaw, sa tingin mo ay parang okay yung tinatahak mo, pero hindi mo alam ay dead end pala. Wala kang lulusutan. Napakadelikado at mahalaga yung paghingi mo ng payo sa bagay na ito. Nais kong tawagin ang pansin ng mga kabataan dito, lalo na pag sinabi ro mga kabataan, masyadong medyo mapusok, marahil madaling magpasya, hindi nakikinig sa magulang. Basta ito yung gusto ko. Yun na nga, nabanggit ko halimbawa sa relasyon, ay huwag ka laging magbase sa yung gusto o pakiramdam. Alam nyo, mga kabataan sa iglesia, ako natutuwa. Ako, isang kagalakan ko sa iglesia, makita ko ng mga bata, sa kamusmusan niya lumalaki sa iglesia. Sabi ko sa aking isang kaibigan sa Rizal, sabi ko ay napag-usapan namin yung mga anak. Sabi ko, wag mong hayaan ang anak mo lumalaki, wala sa iglesia. Sapagkat doon, uti-uti siya ay mahuhubog. At nagamit ko ng isang patotoo ay si Lenlen na sa kanyang uti-uting paglaki ay siya uti-uti rin ay natuto sa pangangaral natuto sa salita ng Diyos at kalaunan ay nagpahayag ng pananampalataya. Kaya wag nating maliitin. Turuan natin ang ating mga bata, mga anak na makinig ng salita ng Diyos, wag kung ano-anong ginagawa. At uti-uti matetrain yan kung matuturuan natin sila na wag maingay sa oras ng pagsamba. Sabi niyo, parang higpit talaga ni Brother Perdi. Hindi. Yan ang tama. Ay, ano bang sinabi ng Proverbs? Pagdating sa paghingi ng payo, in Proverbs 11:14, marami pa yan. Sinabi na, where there is no guidance, a people falls, but in abundance of counselors, there is safety. So, mahalaga yung paghingi ng payo, mga kapatid. Lalo kung hindi malinaw sa iyo yung isang bagay at paano pa natin malalaman ang kalooban ng Diyos, may salita na ng Diyos, may pagpapayo, pero ano pa yung pwede nating masabi dito at marahil ito hindi gaano pamilyar sa atin, pero natutuwa ako sa inputs ni Pastor Noel dito kasi sabi ko, Pastor, ang hirap yatang mag-isip kung anong topic. Katunayan, nung sabihin ako ni Pastor, kararating ko lang sa Rizal, December 30, magbabagong taon. Kasi nakita ko na may schedule na, hindi naman ako kasama doon, biglang nag-chat kung pwede rin akong magturo. Ay halos hindi ko na-enjoy ang aking bakasyon. At anong tuturo ko? Marahil mas madaling mag-isip ng series. Pero pagdating sa Sunday School, Pastor, katabi kami sa lunch. Pastor, hindi ko alam mga kayo tuturo. Sabi niya, tuturo. Sabi niya, Covenant. Pastor, hindi. Nabanggit ko naman sa kanya to. Pero actually, dapat next week pa ako. Nagbito si Deacon Glenn. Actually, binigay pa kay Kuya Juna yung slot. But laging totoo na sa pagtuturo, medyo nabibigla ka man o mahirap, ay laging may taglay na pagpapala. At kahit itong simpleng ating lesson na to, ay ako man ay natuto. Ano pa?
Pangatlo ay true providence. Paano natin masasabi na true providence ay ito yung kalooban ng Diyos sa atin? Isa sa pinakapaborito kong kwento sa Bible, especially sa Lumang Tipan, ay kwento ni Joseph. Alam natin, napakamasalimuot ang karanasan ni Joseph with his brothers. Pero sa dulo nakita niya yung kalooban ng Diyos. Bakit siya niloob ng Panginoon na mapunta ng Ehipto? Buti kung okay lang yung Antimano Prime Minister siya doon. Hindi naman. Napakadami niyang pinagdaanan. Pero sa huli, sa panahon na ang kanyang mga kapatid ay nag-aalala na, namatay ng kanilang tatay na si Jacob, paano na tayo ngayon? Baka paghigantihan tayo ng ating kapatid na ginawa natin ng masama. Pero again, pamilyar tayo sa sinabi ni Joseph. Sabi niya in Genesis 50 verse 20, "As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today." So, napakalinaw nung pinalano, niloob ng Diyos sa kanyang bayan through Joseph. At marahil masasabi mo rin na para kang si Joseph na bakit ka dumaan doon? Or marahil ngayon, bakit ko nararanasan ito? Sa kahulihan, masasabi mo na, kaya ko pala naranasan to, kaya pala nangyari sa akin to dahil ito pala talaga yung kalooban niya. Ako man ay hindi ko inaakala na ako ay pupunta sa isang iglesia na pinaka-aayaw kong puntahan. Itong church na to. Estudyante pa lang ako ay hindi namin pinangarap na pumunta sa Grace Baptist Church of Los Baños. Sa kabila na noon pa man ay nananawagan na si Pastor Noel na ang church ay ready for additional elders or lahat kami. No. Pero sino makapagsasabi? At ako ngayon nagtuturo sa inyo ngayon. Noong time na kami chargeless, ni-reach out ako ni Kuya Jun. Pinagmakdo ako. Ay, makdo ba? Jollibee, laging magkatabi narito ka na sa bae. Ang lapit ng church. Sabi ko, hindi. O sige, kung ayaw mo, may Palawan. Kaya bago si Joel ay naialok sa akin yan, sabi ko, no, not ready. Kaya kahit narito na kami sa Bae, doon kami dumadala sa San Pablo. Sa isang kaklase, sa isang graduate din sa GMA. But almost after a year lang ay, sige, ready na kaming dumalo sa church kasi nagsasuffer ng aming kaluluwa. And again, the rest is history. Ngayon, nais kong tingnan lang natin ang ilang... So, yan yung pinaka-objective approach pagdating sa pagkaalam sa kalooban ng Diyos through the Word of God, through counsel, through providence. Ngayon, nais kong tingnan lamang natin very quickly yung ilang halimbawa ng pagganap ng kalooban ng Diyos. At unang-una na dyan ay sa pagsamba. So, marami tayong pwedeng gamiting halimbawa dyan, pero doon tayo sa marahil pinakapamilyar at sa tingin ko mahalaga. Sa pagsamba, napakahalaga na malaman natin kung anong kalooban ng Diyos. And again, in Romans chapter 12 verse 1, ang sinabi ni Paul, "I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship." Diyan, yung assumption natin ay
tila may maling samba, may maling paglilingkod na ginagawa sa Church of Rome. At hindi marapat iyon. Ang kalooban ng Diyos ay siya'y sambahin sa tamang paraan, hindi sa ating mga sariling kapritsyuhan na kung ano lamang ang gusto nating gawin sa pagsamba ay iyon, na marahil ang gusto ko'y masaya, ang gusto ko ay nakaka-entertain, ang gusto ko'y very dynamic preacher, o ayoko ng mga usapin ng kasalanan, ay yung tinatawag nating felt needs. Hindi po pwede ang ganyan. Yan ang dahilan kung bakit ang paraan ng ating pagsamba ay regulative principle na tinatawag. Hindi yung mga marahil very entertaining na way of worship. Alam nyo, pag ang pag-uusapan ay saya, sinasabing dapat masaya sa loob ng iglesia, ako ay isang dekada sa denomination, pero hindi ko, masasabi ko na hindi ko naranasan yung saya. Kung pag-uusapan ay saya, or palalimin natin joy in worshiping God, kaysa sa meron ako ngayon na paraan ng pagsamba. Ala nila, boring, kasi hymns, may tahimik. Hindi. Mas masasabi kong sobrang excited ako sa worship dahil sa kung anong paraan meron tayo ngayon. At dapat ganyan. Lalo sa inyo mga bata, mga kabataan, huwag kayong mag-isip, pupunta na naman kami sa church, no choice, kasi kasama kami ng parents. Nagkakamali kayo. Napakagandang bagay ito para sa sino man, mananampalataya man o hindi. At ito yung kalooban ng Diyos maging sa iyo kahit pa hindi ka mananampalataya. So, pangalawa na gusto natin tingnan dyan, oras na. In prayer, alam nyo, isa sa pinakamahalagang bahagi sa buhay ng Kristiyano o maging sa iglesia ay ang panalangin. Walang Kristiyano na hindi nananalangin, walang iglesia na hindi nananalangin. Ang isang Kristiyano, isang iglesia na hindi nananalangin, sobrang mayabang, sobrang hambog. Kasi ang prayer ay postura ng kapakumbabaan. Kaya kung ikaw isang mananampalataya, isang iglesia na hindi nananalangin, ay talagang kaiingat tayo. At mayroong mga iglesia na wala nang prayer meeting, wala na, etc. Nabubuhay sila sa kanilang sarili. Pero, ang gusto kong makita natin dito ay, maging sa ating pananalangin ay mahalaga na makita natin ang kalooban ng Diyos. Mahalaga ang panalangin sa buhay ng bawat isa o ng bawat ng iglesia, pero ano yung kalooban ng Diyos sa aking ipapanalangin? At malinaw yan sa tinuro ng ating Panginoong Jesus, tinatawag nating modelo ng pananalangin in Matthew chapter 6 verse 9 and following. Ano sabi doon? Our Father, yun ang tinuro niya. Our Father in heaven, hallowed be your name. So imagine, sa pananalangin mo, may worship na doon. Hallowed be your name. Anong sabi doon? Thy kingdom come. Ay, kingdom minded. Dapat. Ano pa sinabi? Our Father in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come. Ang sabi, thy will be done on earth as it is in heaven. So, ganun ba tayo manalangin? May pagsamba, may kingdom-minded tayo. At sinasabi mo na, Lord, kalooban mong makapangyari kahit ito yung aking pinapanalangin. Dapat ganun. At ang maganda patungkol sa panalangin, kung tayo nananalangin ng naaayon sa kanyang kalooban, ang pangako ng kanyang salita ay tayo diringgin. It's very clear in 1 John 5:14, and this is the confidence that we have toward Him,
that if we ask anything according to His will, He hears us. Bagaman sa pagpapatuloy niyan, pumapatungkol yan sa isang na-excommunicate, pinapakita doon na hindi mo na siya 15 and 16, na hindi na dapat yung iglesia nananalangin sa isang na-excom, at kung ganun tayo manalangin, diringgin tayo. So, at pwede natin yung i-ugnay sa marami pang pananalangin. But huli, again, marami pa tayong pwedeng maganda halimbawa dyan, pero intentionally ay itong ginamit ko. It's about referring to the gifts. Na meron tayo, malinaw sa kanyang salita na ang bawat isa ay pinagkalooban ng kaloob in Romans 12:6-8, Ephesians 4:7 and 8, pero it's very clear in 1 Peter 4:10, sinabi diyan, as each has received a gift. Mapapansin nyo, each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. So, kalooban ng Diyos na dahil mayroon kang kaloob, isa, dalawa, or more, paglingkod mo yon. Gamitin mo yon. Kung hindi, sumusuway ka sa kanyang kalooban. Ganon siya kasimple. Kaya sa dami ng pwede kong ilagay na halimbawa dyan ay just to refresh yung bagay na ito. Nagkaroon tayo ng series with Deacon Ike regarding this. Pero again, mahalaga na paalalahanan tayo sa bagay na ito. At bilang hamon sa ating masasabi kong simpleng lesson na ito ay ito. Do or desire something but submit it to the will of God. Marahil mayroon kang isang bagay na gustong gawin sa iyong buhay. Sino ka man, isang kabataan, isang adult, marahil mayroon kang isang bagay na hinahangad sa iyong buhay, especially this year. Pero pasakop mo yon sa kanyang kalooban, at ang napakagandang halimbawa niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. In Matthew 26 verse 39, again, we're all very familiar with this text. And going a little farther, he fell on his face and prayed, saying, My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. So, sana ay ganun din yung ating maging pagtingin dito. Hindi tayo si Kristo, pero bilang kanyang alagad ay kung ano yung halimbawa na kanyang pinakita, hindi madali yung kanyang pinagdaanan. Huwag niyong isipin na hindi willing si Christ na daanan yung anong yon. Ginawa niya yon. Pero sinabi niya, parang posible kung pwede. Dahil grabe yung agony, harap siya sa krus. Pero hindi yung kalooban ko, Father, but your will be done. At sana laging ganon ang ating maging diwa, hindi lang sa taon, New Year pa rin, hindi lamang for the year 2025. Sana ang Iglesia, ang Grace Baptist Church, ay isa sa kanyang mga pagkakilanlan sana ay siya'y mapagpasakop sa kalooban ng Diyos, again, hindi lamang for this year, kundi sa mga taon pa na tatahakin ng Iglesia. And just to quote again, yung last part ng ating hymn, ang magandang sinabi diyan sa pangalawang bahagi, sabi, until the race is run, until the journey is done, until the crown is won, teach me thy way. So, yan tatapos ang ating simpleng lesson. Sana may natutunan tayo. So,
Any question po? Any thought you want to share? Ate Jean? Thank you, Brother Ferdinand. Refresh ako dun sa mga lessons that we've learned when we were young. And what I will say is not a question, but just share the blessing of approaching the will of God, understanding the will of God in the objective manner, through the objective approach. When I was 40 years ago, I graduated, I was 20 years old. Here at UPLB, and then I applied for job immediately after. I applied for 9. Natanggap ako lahat dun sa 9 applications. So nalito ako, which of the 9 would I apply? I eventually eventually would be where I will be working. So litong-lito ako kasi mayroon akong desire na, because my field is in communication, is to accept yung sa Channel 4 at that time, Marcos time. And iniisip ko na dito mag-grow ako because sinabi na advisor ko, that's where you should be. Pero iniisip ko na ang layo nung post, not in Manila, but it's in Batangas City. So walang church akong alam doon, pero gusto ko yun. So nagkasakit na ako, nagkaroon na ako ng psychosomatic na problem and all. So but I was at the time, I was already working sa UPLB as a research assistant. Kasi may immediate na nag-hire sa akin. Kinuha ko na kaagad yun. Pero naisip ko, tama ba yung decision ko na sa UPLB ako when my desire is in Channel 4? So nag-approach ako kay pastor, nagpa-counsel ako. So that's the objective approach to understanding the will of God. Isa lang yung sinabi niya, where will choose the job where you will grow spiritually. So parang given na yan. I have to stay at UPLB. And by God's providence, it's naging mabunga ang pagtatrabaho ko in UPLB before I move on to UP Open University. That is also, from my point of view, is leading ng Lord to be able to support the mission work of the church. Thank you. Thank you po, Ate Jane, sa napakagandang testimony patungkol sa pagkaunawa or hangarin mo na malaman ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. At magandang paalala muli sa bawat isa kung kayo ay nasa ganyang kalalagayan. Ako personally, kami nga naging churchless. Nung time na umalis ako ng San Pablo, sabi ng aking mga kasamahan, bakit ka umalis ng San Pablo? Parang nasa maganda ka ng kalalagayan. Ang laging paglalarawan ay nasa kama ka na, ba't pumunta ka ng papag? Yan ang kanilang pagtingin at mahirap kasi nung umalis ako eh. Pero wala kami magawa no, kundi manalangin, Lord. At nung narito na nga kami sa Be, nado kami sa Rizal noon. Ang hirap. Nung panahon na yon, siguro hindi alam ng marami, nung time na yon, halos ang hirap namin makasurvive. Parang hindi totoo na halos medyo parang malapit ng mapanis na kanin ay pwede pa yan. So wala kami magawa kundi manalangin, Lord. Hanggang sa dumating kami sa Bae. So uwi tayo ng Bae. Maghahanap buhay ako doon. At dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nagtatricycle ako dito sa Bae. At narito kami bago dito ay pumunta kami sa San Pablo, doon kami dumadalo, pero gaya ng sinabi ni Ate Jean, it's a good advice from Pastor Noel na sa pagko-consider na isang bagay sa case ni Ate Jean ay sa work,
Yun ang nabanggit ko kanina, sa alang-alang mo ang iyong kaluluwa. So, dahil sobrang hindi na kami napipid, although in a way, Reformed Church na rin siya or reforming, hindi sapat, masasabi ko. Kaya, okay, punta tayo sa church na ating kinakaayawan. So, thank you, Ate Jane. Any question? Even testimonies na masasabi mo na mula sa kalooban mo ay sa biyaya niya sinunod mo ang kalooban ng Diyos. Tita Emma, bago Deacon Glenn. Doon sa mga previous na narinig ko about this topic, if I still recall it, tama yung sabi mo, objective way of knowing what the will of God is through the Word of God, through godly counsel, providence. And then na-remember ko kasi noon, meron pang idinagdag, which is the peace of God. So whether that peace, would you consider na yung peace na yon after going through, do you consider that that peace is still subjective kung tiningnan mo naman yung word, tiningnan mo na rin yung, nakinig ka na sa counsel, nakita mo na rin yung providence, the things that are happening in your life. Hindi mo pa pwedeng idagdag yung there should be peace. When you already make that final decision, dapat may peace ka in your heart. Kasi ewan ko, why that stands out in the previous learnings that I had about the will of God. Hindi ba kasali yung peace? Dapat may peace ka. Yeah, I agree po, Tita Emma. Pero kung titingnan natin, masasabi natin it's under dun sa Word of God. So, na kung isang bagay nga na yung ginagawa ay, or halimbawa work yan, wala kang peace, so saan nanggagaling yung kawalan mo ng kapayapaan, ay marahil nga ay hindi iyon ang niloloob sa'yo ng Panginoon. Halimbawa may trabaho kang maganda, like yung testimony ni Ate Jean, marahil yun ang gusto niya to work sa Channel 4. Pero dahil marahil pwedeng mag-struggle yung kanyang spiritual or kanyang kaluluwa, ay hindi kalooban ng Panginoon yon. So doon pwedeng pumasok yung mawalan ka ng peace sa iyong puso. Yeah, I agree, Tita Emma, na pwede. Actually, hindi ko sinabing tatlo lang talaga yan. Yan yung masasabi nating tatlong masasabi kong pinakapamilyar na tinatawag nating objective approach in understanding or knowing the will of God. So, but pwede nating masabi na pwede natin dagdag number 4 or pero through the Word of God, masasabi natin na nag-under siya. So, thank you. Thank you po, Tita Emma. Deacon Glenn. Ano ba sabihin ko? It's more on comment. Naalala ko ng kwento ni Jill, mga kabataan natin. So especially for the youth ngayon, not youth but yung mga graduating or yun ang mga decisions na kailangan natin ng anong will ng Panginoon sa atin. Sa panahon ko, hindi naman 9 ang in-applyan ko noon. Kundi 4 lang pare-pareho din nagsabay-sabay din naman yon. Siguro iwan ko, nung panahon ba yun, marami bang trabaho? Maybe no, but nagkataon lang. Then of course isa ang sa labas, but the tatlo dito sa UPLB, the question there is sometimes what's the best for you? Example, choosing the better good. Tama, better good, not that choosing the lesser evil, but parehong magaganda eh. So how would you, hindi to sa girlfriend ha, sino ba talaga doon, ano ba talaga ang pipiliin mo, yung will ng Panginoon? But of course you have to decide. Sometimes you don't need to, may mga preference na yung binibigay ng Panginoon doon. But my point here is for the young Christians, not Christians, but paghanap nyo ng trabaho, it's really dapat may mindset na tayo na saan tayo mag-grow ng Panginoon, saan tayo dadalhin ay mag-grow tayo. But it doesn't mean na
sa Los Baños lahat yon. You could go out but the same time ready ka na mayroon kang pupuntahang church. Hindi yung pupunta ko doon kasi kaya ko namang mag-start ng church doon o parang mayroon tayong but you have to start with having mag-grow ka. Yun ang gusto kong i-impart sa mga kabataan natin. Hindi yung explore lang ako, especially at this time na masyado tayong adventurous. Parang gusto natin malayo, but always look na may pupuntahan kayong church na mag-grow kayo. Maraming salamat. Thank you po, Deacon Glenn. Yan ay sa pagkukonsidera patungkol sa kung nga magme-membro sa isang iglesia. So, tama yon. Ngayon, again, gusto ko lamang balikan yung halimbawa, yun nga sa trabaho. Ang isang maganda ngayon ay yun nga, may online na. Pero sana ay temporary lang. Huwag mong gawin talagang substitute na ay nakakapakinig pa rin naman ako ng salita ng Diyos kahit online. Alam nyo, totoo yun. Marahil na pagpapala ka at one blessing ng Panginoon ay yung meron tayo ngayon sa panahon natin ngayon. Pero sana wag tayong masiyahan doon. Sana medyo makulahangan tayo. Iba pa rin yung nakikita mo at nakakasamang kapatid, nakakakumustahan. So ganun sana. Again, hindi natin inaalis by the providence of God. Marahil inalagay ka muna pansamantala doon. Pero yun nga, yung pagpapayo, yung wisdom. So ang daming bagay na pwede nating pagsasaalang-alang yan. Lalo pat kung ang nasasaalang-alang ay ang ating kaluluwa. Brother Johnny, bago si Ate Jean ulit, again. I just would like to follow up regarding Ate Emma's addition regarding peace. Is it possible that you are in God's will and have no peace? That's the question I'm thinking. Because Jonah, when he was disobeying God and there's a typhoon already, he's down in the ship sleeping. He's at peace. And on the other hand, when Elijah serving God after Mount Carmel defeating the prophets of Baal, he met God. He's serving God, but he's complaining. He doesn't have peace because he's asking God to kill him na. So he wants to end his life because he felt miserable. He has no peace. And so, and also I'm thinking of Psalm 73 when the psalmist is envying the wicked because they seem to be prospering and there's no pain in their death. They seem to be at peace. So I'm thinking is possible questions is it possible that you're in God's will and have no peace? And second, can Satan give us peace, just like the mafia boss sleeping well the night, committing crime? Yeah, thank you po, Brother Johnny. Kaya nga tama naman yung tanong ni Tita Emma na ito ba ay pwedeng maging subjective? Yes, pwede. Kaya nga mahalaga ako sumasang-ayon ako na dapat yung kalooban ng Diyos dapat may kapayapaan doon. Sinabi ng Panginoon bago siya umalis kanyang mga alagad, peace I leave with you, in John chapter 14 verse 27 kung di ako nagkakamali. Nandun yung kapayapaan pero ingatan lang natin ating mga sarili dito sapagkat pwedeng mangyari na yun nga, yung kapayapaan na hinahanap mo ay pwedeng maging subjective sapagkat bahagi sa buhay Kristiyano. Hindi ko lang binanggit na halimbawa dyan, tatlong S yun sin, salvation, sanctification. Yung isang S na pwede natin idagdag dyan ay yung suffering. Bakit minsan tayo ay dumadaan sa suffering? Hindi ba kalooban ng Diyos yun? Minsan kalooban ng Diyos yun. That's very clear in Hebrews chapter 12. Nagkaroon tayo ng mensahe doon. Kaya hindi ko inaalis na
magkasama ang will of God dun sa peace, pero mas ingatan natin, bantayan natin ang ating mga sarili dito. Ang ganda ng, hindi ko lang binanggit na yan, in Psalm 73, one of my favorite Psalms. Walang ano yan sinabi doon, ang tataba nila, sarap ng pagkain nila, sumasagana sila, wala silang kaguluhan. Yan yung paglalarawan ng salmista, kaya nga siya iinggit. So, kaya nga, wag laging gano'n natin tingnan na, halimbawa, sa worship, dapat ay na-entertain, dapat masaya, laging subjective yung approach. Ingat lang tayo ng konti doon. Ate Jean, bago si Ate Myla, tama? Okay, bago si Liway. Yeah, related din dun kay Tita Emma na yung peace. I don't think that would fall under objective approach. Peace would always, the peace that we feel, not the peace that God mentioned. Kasi subjective yun it's in us. It's not outside us. It's objective, not in that objective. If you look at the objective structure that we're using now in the Sunday school, so related dun sa, kaya magandang example din ni Kuya Johnny, kasi yun is how we feel it. What we think that we are at peace. Regardless. So, tingin ko, yung peace cannot be part of the objective approach to knowing the will of God, because it's what you think, what's in your mind and what's your heart, what's in your heart as far as your decision is concerned. For instance, gusto ko lang idagdag kasi si Glenn mentioned about yung Los Baños, doesn't have to be Los Baños. Right, but at the time, that was 40 years ago, yung church ay nasa Los Baños. So, ang Reformed Baptist churches, very, very, few. So, pumunta ako ng Batangas, for instance, walang church doon. So, yeah, Los Baños yun because the church is here. But as Brother Deacon Glenn mentioned, hindi naman kailangan nasa Los Baños. Is where you will grow spiritually, is where the church is. Yes. Pag walang church, parang wag mo nang isama dun sa list ng choices. Tapos yung just to yung closure nung kwento ko na yon, that was 1985. Then the EDSA revolution happened in 1986. And Channel 4 was the first to be abolished. When the new administration took over. So that's the beauty of God's providence. Okay, so thank you. Again, that's a very good testimony. Naalala ko lang yung pagtuturo ni Pastor Noel, I think sa Christian Holiness pa rin, yung dalawang uri ng peace. Una, peace with God. Ito yung parang yung katatayuan na natin, di ba? It's very clear in Romans 5. Therefore, verse 1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God. So, because of Christ, ngayon, meron na tayong peace with God. Dati, enemies of God, but through Christ, we were reconciled. Diba? Tama, with God. So, yun yung peace na yun, but yung peace na marahil yung pinaka-concern ni Tita Emma ay ito yung marahil nawawala, minsan fluctuating, marahil dahil sa nararanasan mo or marahil sa kalalagayan mo, nawawala yung kapayapaan, and it happens sa mga Kristiyano na kung minsan parang walang kapayapaan because of troubles. Nangyayari yan, kaya ngayon sinasabi ko na kung iyon ang magiging basihan mo to seek the will of God, medyo kailangan natin ng pagbabantay doon, ng counsel marahil. Pero again, hindi naman natin inaalis. Kaya nga napakaganda, meron na tayong ganung estado sa Panginoon, may kapayapaan na tayo, but doon sa kalalagayan na dati sinners tayo, ngayon hindi na. Still sinners, pero justified. So, Ate Myla and daughter.
DY. Napaka-importante nung counseling, no? Gusto ko lang sigurong itanong ay ano yung guidelines na pwede nating ibilin sa ating mga young Christians or maybe sa lahat. Kasi this is one means of grace na parang hindi masyadong na optimize or nagiging dahilan pa minsan na maligaw yung mga desisyon ng mga Kristiyano. Siguro ang binigay ko nga mga principles, yung mga detalye, yun nga, kung may mga kilala ka, unang-una marahil sa, given naman yung sa pastor marahil, sa mga leaders sa church o pinagkakatiwalaan mo na isang kapatid sa iglesia na alam mo na siya malago. May mga Kristiyano na, di ba, lahat tayo is spiritual. Galatians 6, verse 1 or 2. Pero marahil pagdating sa spirituality, dun medyo nagkakaiba. So, Ate May, medyo mahirap magbigay ng guidelines, pero may mga prinsipyo. Alangan mong humingi ka ng payo sa medyo isang kapatid na nag-i-struggle. Pwede mong makita yun sa church na itong kapatid na to, kita ko na siya'y malago, may wisdom sa bagay na to. So, yun yung mga pwedeng magbigay ng ilang yung iba. Ate May, Liway. Kinabahan po ako noon kasi akala ko tatanong ni Mama yung tatanong ko. Pero medyo opposite actually. So, counseling din po. Paano po, guidelines din siguro sa, sa more seasoned Christians or yung sa pag-advise na pag may naghingi ng advice to guard against between yung guiding them towards God's will and yung personal bias or gusto nila para dun sa tao. Ayun po. Yun nga, siguro sa isang counselor ay talagang medyo madidetect mo ano bang pinakamotibo nito sa paghingi niya ng payo, just to affirm his or her parang yung kanyang hinihingi ng payo para kampihan siya or kung so again yun nga I'm sorry. Hindi po yung counselor po yung bias niya siguro or yung gusto niya para sa counseling. It's not a good counselor, Hindi na po parang paano ma-regulate yun or kahapon na-sponsoran ako doon sa biblical counseling ay malinaw na dapat ay ang pinaka-highlight niya doon yung Word of God. Hindi ako gaano sang-ayon sa ibang mga sinabi niya, lalo sa kinalaman sa psychological problem. Pero sa tingin ko maganda makita niya yung pamantayan ng salita ng Diyos sa kanyang pagpapayo. Unang-una kasi nga kung gusto mo maging mabuting o good counselor ay dapat ay well-taught ka sa Word of God, naiintindihan mo ang prinsipyo ng salita ng Diyos at hindi parang bias ka dun sa counseling. Mali, especially kung ikaw isang pastor, hindi mo naman po pwedeng, ikaw ba papahamak mo yung anak mo, yung miyembro mo. So, dapat ganoon. At being a good counselor, dapat ay malinaw sa iyo ang salita ng Diyos at faithful ka sa kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. So, Liway, sana ay last two questions, Ate Carol. It's already. Actually, hindi po question to. Yung based on my experience and others that I see na usually when we pray and seek for God's will, may mga ibang tao na, Lord, bigyan mo ko ng sign. Yeah.
pag ganito, ibig sabihin tutuloy ko to. Pag hindi, sometimes the Lord really makes us wait. And as we are waiting, seeking clarity, not really clarity, but seeking assistance from the Word of God, counsel, it may take us time before we really realize what the will of God is. At saka hindi naman talaga natin agad malalaman. But as we wait, it would really be good to really pray as well na habang naghihintay ako, Panginoon po, tulungan niyo ako na sumunod ako sa kung anong dapat kong gawin habang naghihintay. Kung let's say nandito ako ngayon, let me do what I ought to do as a Christian, like obeying your command. And sometimes, like yung classic example nung kay Joseph, yung will ng Panginoon ay hindi laging maayos, hindi laging masaya tayo. Hindi laging, ito yung gusto natin. Maaring taliwas pa nga. And sometimes others may say, bakit ganito yung nangyayari sa akin? Hindi, will ba talaga to ng Panginoon? Bakit naghihirap ako na ganito? Bakit yung mga tao naghihirap na ganito? Maaring mangyari yon. At nakita nga natin yung kay Joseph na maraming pagdadaanan na yung classic example nga nung kay Joseph, iba-iba yung mga pinagdaanan niya. And maaring tayo rin because we may be taught a character, we may be taught graces na kailangan natin pagdaan, or maaaring kailangan, may mga kasalanan tayong kailangan talikuran at doon sa pamamaraan ng paghihirap ang kakailanganin upang matutunan natin ang mga itinuturo ng Panginoon sa atin. And even when we are suffering, Yes. we can have that peace that surpasses all understanding. Kasi, and for me, that is really submitting really to the will of God, na kahit naghirap ka, kahit nawala ang mga bagay, ay magkakaroon ka ng ganong kapayapaan na hindi mo maipaliwanag. It's because you obeyed God. So, it's really a process, yung seeking the will of God. But what's most important is we study the Word, we seek counsel, and seek to obey God as we are waiting. And, yun na nga, let's not wait for signs. Yes. Because maraming nagkakamali na, Lord, bigyan mo naman ako ng sign. Pag ganito ba yun? Thank you. Yun po. Thank you, Ate Carol. Kaya nga nabanggit ko, hindi ko lang sinama yung about suffering. So, isa nang hirap isipin, ito ba talaga kalooban ng Diyos? So, it's very clear in His Word na even suffering ay pwedeng kalooban ng Panginoon sa kanyang mga anak. Yung message ko doon ay for our sanctification, for ultimately yung glory. Kung dadaan ka doon, binabanggit kayo na parang, halimbawa, hindi pa malinaw sa'yo. Sinama ko yung prayer. Ano sagot ng Panginoon pag tayo nananalangin? Minsan yes, minsan no. Pangatlo, wait. Marahil ganoon. May mga ganong pagkakataon sa ating mga buhay, sa pagsisik ng kalooban ng Panginoon. Last point, kung may hahabol pa. Okay, mukhang wala na. Mga kapatid, tayo manalangin. Pasalamat tayo sa Panginoon. Dakilan namin Diyos, aming mabuting Ama, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na nagkalob sa amin, na kami patuloy na makapag-aral sa iyong salita at bagaman marahil medyo magaan ang aming paksa ngayon, marahil ito'y very common sa amin, ngunit kita namin ang kahalagahan nito sa aming mga buhay bilang mga mananampalataya at tunay na kinikilala namin na kung minsan niya kami ay sumasala
na maunawaan ang iyong kalooban sa aming mga buhay. At salamat ang iyong salita ay sapat pa rin upang kami ay malayo o maligaw sa mga bagay na ito. Tulungan niyo kami na patuloy na makita ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Huwag kaming umasa sa mga aming mga sariling pagtingin, marahil sa aming panaginip, sa aming mga karanasan o pakiramdam. At tulungan niyo kami na mas maging objektibo sa pagtingin, pag-unawa ng iyong kalooban. Salamat ang iyong salita ay hayag sa amin. Hindi niyo kami iniwanan sa dilim at nawa nga ay lagi kaming dumako sa iyong salita para hanapin ang iyong kalooban. Salamat, meron kaming mga tao sa loob ng iglesia na pwedeng hinga ng payo. Naway ikaw nga ang magbigay rin sa amin ng mga kapatid na tunay na makagagabay sa amin, lalo na kung kami ay naghahanap ng iyong kalooban at kilalanin namin na maging sa mga karanasan namin sa aming buhay. Gaya ng karanasan ni Joseph ay makita namin sa huli, masabi namin na ito pala ang iyong kalooban sa amin. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, sa mga oras na pinagkaloob niyo sa amin. Nawa nga'y tunay kami ay nabusog, na pagpala ng mga pagtuturo ng iyong salita sa umagang ito. Binabalik namin sa iyo ang aming mga pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.